Sa nakaraang video natapos tayo kung saan nagulat ang ating bida sa loob ng tore. Sa gitna ng walang katapusang kalawakan kung saan kumikinang ang bilyong bituin at umiikot ang mga nebula sa iba't ibang kulay ay narating ng ating bida ang lugar na tinatawag na Fallen Star Wastes. Ang lupain ay tila yelo at abo na may kakaibang mga halaman at bato na tila galing sa ibang mundo. At sa dulo ng tanawin ay isang matayog na sinag na kulay ube na tumatagos sa langit na tila naghihintay sa kanya. Ngunit hindi pa man siya nakakagalaw ay biglang naramdaman niya ang matinding bigat na dumagan sa buong katawan niya. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang bigat ay sobrang lakas na parang 10 beses na mas mabigat kaysa sa normal. Dahil dito ay napaluhod siya at napahawak sa lupa upang hindi matambak. Ang kanyang mga buto at kalamnan ay tila pinipiga at pinipindot ng hindi nakikitang kamay. At sa kanyang isip ay agad na naunawaan niya na ang gravity sa lugar na ito ay sobrang tindi at labis na pinalaki. Ang surface gravity ng Fallen Star Wastes ay umaabot sa halos 10 beses na mas mataas kaysa sa normal. Kahit ang simpleng paghinga ay naging mahirap para sa kanya, ngunit sa kabila ng hirap ay hindi siya sumuko at pinilit na itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay naging pula at puno ng determinasyon habang pinipilit na labanan ang matinding puwersa. Ngunit nang lumingon siya ay napansin niya na ang pinto o daanan kung saan siya pumasok ay bigla na lang naglaho at nawala. Sa ganitong sitwasyon ay naintindihan niya ang sitwasyon. Tila kailangan niyang talunin ang boss o pinakamalakas na halimaw sa palapag na ito upang muling mabuksan ang daan palabas. Ito ang hamon na kailangan niyang harapin. Habang nakaluhod at pinipilit na huminga ng maayos ay inisip niya ang kanyang lakas. Sa ganitong kapaligiran na may sobrang taas na gravity ay halos 30% na lang ng kanyang tunay na kapangyarihan ang kaya niyang ilabas. Ito ay malaking disbentahe para sa kanya. Kaya naman napagtanto niya na kailangan niyang masanay at umangkop sa lugar na ito sa lalong madaling panahon kung gusto niyang mabuhay at manalo. Habang siya ay nag-iisip ay biglang may narinig siyang tunog at nakita ang isang malaking anino. Sa harap niya ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na mukhang leon o panther na kulay ube at may asul na ilaw sa buong katawan. Ang pangalan nito ay Phantom Lion at ito ay isang B-rank Star Warrior. Ang presensya nito ay sobrang lakas at nakakatakot. Ngunit hindi natakot ang ating bida. Sa halip ay agad siyang kumilos at naghanda. Nakita niyang umiikot ang liwanag sa paligid niya at lumabas ang mensahe na nagpapahiwatig na nagbabago ang kanyang klase o uri. Habang humihingal ng malalim ay naramdaman niya ang kuryente na dumadaloy sa kanyang mga kamay at katawan. Ang kuryente ay kulay ginto at napakalinaw. At sa ilang saglit ay natapos ang pagbabago. Lumabas ang impormasyon na level 10 na si Chen at ang kanyang bagong klase ay Lightning Assassin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang buong katawan niya ay napapalibutan ng kidlat. Nakita niya ang kanyang mga stats kung saan ang lakas ay Dumble at ang bilis ay Thumripple. Ang kanyang lakas ay umabot sa 300 at ang bilis ay 450. Habang ang iba pang katangian ay tig-150. Tinitigan niya ang halimaw sa harap at may kumpiyansang sinabi na ang kalaban na naghihintay sa palapag na ito ay walang iba kundi ang nasa harap niya. At doon nagsimula ang labanan. Ang Phantom Lion ay mabilis na tumalon at sumugod sa kanya na parang kidlat. Ngunit kahit mabigat ang katawan dahil sa gravity ay nagawa pa rin ng ating bida na umilag at gumalaw. Ang bilis ng pangyayari ay sobrang bilis na halos hindi na makita ng mata. Nagpalitan sila ng galaw at suntok habang ang kidlat ay kumakalat sa paligid. Hinugot ng ating bida ang kanyang sandata na gawa sa kidlat at tinawag itong Electric Blade. Buong lakas niyang itinaas at ibinagsak ang atake patungo sa kalaban. Ngunit sa kasamaang palad ay naramdaman niya ulit ang bigat ng katawan. Ang bawat galaw ay parang humihila sa kanya pababa. Sa kanyang isip ay sinabi niya na sobrang bigat ng pakiramdam at kailangan niyang tapusin ito agad. Dahil dito ay hindi naging tumpak ang kanyang atake. Lumabas ang mensahe na miss o hindi tumama ang atake. Pati ang paralysis o pagpaparalisa ay nabiguring gumana. Hindi makapaniwala ang ating bida sa nangyari. Tanong niya sa sarili kung paano nangyari na hindi siya tumama. At doon niya napagtanto na ang sobrang taas na gravity ay malaki ang epekto sa kanyang bilis at sa katumpakan ng kanyang mga atake.
Dahil dito ay halos nawala na ang lahat ng advantage o bentahe ng kanyang pagiging assassin na kilala sa bilis at tumpak na pagpatay. Habang siya ay naguguluhan ay muling sumugod ang Phantom Lion ng napakabilis. Kahit na ganito kabigat ang lugar ay parang wala lang ito sa halimaw at malaya itong gumagalaw. Hindi makapaniwala ang ating bida sa lakas nito. Tanong niya sa sarili kung ganito ba talaga kalakas ang mga halimaw sa loob ng Purgatory Magic Tower. Sobrang nakakagulat at nakakatakot ang lakas na ipinapakita nito. Ngunit sa halip na sumuko ay nagdesisyon ang ating bida na gumawa ng mas matinding hakbang. Nakita niyang umiikot muli ang liwanag at nagbago ulit ang kanyang itsura. Lumabas ang mensahe na class switch complete o tapos na ang pagbabago. At ngayon ay level 10 pa rin siya pero ang kanyang bagong klase ay Purgatory Rakshasa. Ang kanyang buong katawan ay napalibutan ng matinding apoy at usok na kulay pink at asol. Ang kanyang mga mata ay naging asol na parang kristal at ang aura niya ay naging sobrang dilim at nakakatakot. May determinasyon sa kanyang mukha habang sinasabi na kung ganito ang sitwasyon ay magpapalit siya at gagamitin ang kapangyarihan ng Purgatory Rakshasa. Handa na siyang harapin ang kalaban gamit ang bagong anyo at lakas. Lumabas ang buong detalye ng kanyang bagong klase na Purgatory Rakshasa na isang uri ng Star Warrior. Nakita niya ang kanyang mga stats kung saan ang lakas ay thumb-ripple at umabot sa 450 habang ang stamina naman ay naging 4 na beses na mas mataas at umabot sa 600. Ang bilis at iba pang katangian ay nanatili sa 150. May dalawang espesyal na kakayahan siya. Ang una ay Myriad Bones to Void kung saan kaya niyang sipsipin ang lakas at stamina ng mga bangkay sa paligid at gawing sarili niya. At ang pangalawa ay Tri-Phase Gravity Calamity na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang gravity sa tatlong anyuang Light Heavy at Super Heavy. Sa kanyang isip ay naunawaan niya na bawat klase ay may kanya-kanyang lakas at bentahe. At dahil malapitan ang labanan at mabigat ang paligid ay pinakamainam na gamitin ang warrior class na kilala sa sobrang taas na lakas at tibay. Dahil dito ay buong lakas niyang kinuyam ang kanyang kamao at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Ang buong paligid ay napuno ng kulay ube at pink na liwanag habang siya ay sumugod. Inilabas niya ang kanyang kakayahan at sinabing i-stack niya ang gravity hanggang sa pinakamataas na antas. Dahil dito ay tataas ang puwersa ng kanyang pagbagsak at atake hanggang sa limitasyon. Unang lumabas ang 200% na gravity. Pagkatapos ay mabilis itong tumaas pa sa 400 at hanggang sa umabot sa 600%. Sobrang tindi ng puwersa na dumadaloy sa kanyang katawan. At sa kanyang isip ay naisip niya na sa lugar na ito na mayroon ng mataas na gravity ay nadagdagan pa ito ng 600%. Kaya naman ang lakas ng kanyang suntok ay naging 60 beses na mas malakas kaysa sa normal. Ito ay napakalakas na atake na kayang wasakin ng kahit ano. Nakita ang reaksyon ng Phantom Lion na tila natakot at nagulat sa lakas na ipinapakita ng ating bida. Ngunit hindi ito tumigil at patuloy na sumugod. Sigaw ng ating bida na huwag silang mag-isip na mapipigilan siya. At doon ay tumama ang kanyang suntok na may kasamang Tri-Phase Gravity Calamity sa Super Heavy Mode. Ang lakas ng impact ay sobrang lakas na bumagsak ang kalaban at gumawa ng malaking butas at basag sa lupa. Pagkatapos ng matinding labanan ay nakita ang kamay ng ating bida na nakahawak sa lupa at pagod na pagod. Humihinga siya ng malalim habang unti-unting nawawala ang matinding liwanag. Nakahiga siya sa gitna ng malaking sira at basag na lupa. At lumabas ang mensahe na nakakuha siya ng buto ng Phantom Lion at 12,000 experience points. Dahil dito ay umangat ang kanyang level at naging level 11 na si Chen. Habang siya ay nagpapahinga at humihingal ay inisip niya ang tungkol sa mga bituin sa kanyang card. Nalaman niya na ang bawat bituin ay kumakatawan sa multiplier o pagdami ng kanyang mga stats. At habang mas marami ang bituin ay mas mataas ang kanyang lakas pagkatapos magpalit ng klase. Nakita niya na ang Purgatory Rakshasa ay may 11 bituin habang ang Lightning Assassin naman ay 9. Dahil dito ay mas mataas ang kabuoang lakas at amplification ng Purgatory Rakshasa kaysa sa nauna niyang klase. Ngunit kahit ganito ay napagtanto niya na kahit isang B-rank na halimaw lang ay halos maubos na ang lahat ng lakas niya. At nang tingnan niya ang ranggo ay nakita niya na pareho pa ring B-rank ang kanyang mga klase at hindi pa ito nakakapasok sa A-rank. Kailangan pa niyang maging mas malakas.
Habang siya ay nag-iisip ay may napansin siyang kakaiba. Tanong niya sa sarili kung bakit pagkatapos niyang patayin ang halimaw ay walang lumabas na marka na nagsasabing pwede itong kainin o sipsipin. Iba ito sa mga nakaraan niyang karanasan. At bukod pa doon ay naghihintay na rin siya sa pagbukas ng pinto patungo sa susunod na palapag. Habang siya ay nakatingin sa kawalan ay biglang may naramdaman siyang kakaiba. Sa kanyang isip ay may sumulpot na tanong kung posible nga ba. At biglang may lumitaw na maliit na butas o portal sa kalangitan. Mabilis itong lumaki at naging isang malaking bilog na pinto na umiikot at kumikinang. At sa loob nito ay nakita niya ang maraming matingkad na mata na nakatingin sa kanya. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakita. Sa kanyang isip ay naisip niya na baka hindi pa talaga lumilitaw ang tunay na lord o pinuno ng lugar na ito. Na ang halimaw na pumatay niya gamit ang lahat ng lakas niya ay isa lang palang maliit na tauhan o ordinaryong kalaban. Ito ay sobrang nakakagulat at nakakatakot. At biglang lumabas mula sa pinto ang maraming phantom lion na katulad ng pumatay niya kanina. Dahil dito ay mabilis na sumugod ang mga ito at inatake ang ating bida. Ang bawat atake ay sobrang lakas at mabilis. Halos hindi na siya makagalaw at napuruhan agad. Dugo ang tumalsik at ang sakit ay sobrang tindi. Sa sandaling iyon ay naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng mga salita ng Purgatory Rakshasa. Na kapag bumukas ang pinto ay ang sasalubong sa kanya ay walang katapusang sakit at pagdurusa. Ngunit kailangan niyang tiisin at labanan ang lahat. Ang paligid ay naging kulay pula at ang tensyon ay nasa sukdulan. Ang mga halimaw ay patuloy na umaatake at tila walang katapusan. At sa gitna ng matinding sakit at gulo ay nakita niya ang mukha ng isang dambuhalang halimaw na tila demonyo na sumisigaw ng malakas. Ang ekspresyon ng ating bida ay puno ng takot at gulat habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng lahat ay narinig niya ang boses na nagsasabing kailangan niyang sakupin at labanan ang lahat. Dahil dito ay biglang nagbago ang eksena at nagising na lang siya mula sa isang bangungot. Humihinga siya ng malalim at pawisan habang nakahiga sa kanyang kama. Sa kanyang isip ay naalala niya ang pakiramdam ng kanyang mga kalamnan na pinupunit at ang balat na humihiwalay sa buto. Ang sakit na naramdaman niya sa panaginip ay totoo at ramdam na ramdam niya pa rin hanggang ngayon. At doon niya napagtanto na para maging malakas ay walang madaling paraan o shortcut. Kailangan mong pagdaanan ang lahat ng hirap at sakit. Ang landas patungo sa pagiging malakas ay mahirap at malungkot ngunit kailangan itong lakaran. At tila nagsisimula pa lamang ang lahat. Lumipas ang panahon at dumating ang petsa ng Mayo 20, 2057. Nasa Grand Auditorium sila ng National Awakener University. Isang malaki at modernong gusali na puno ng mga estudyante at guro. Ang event na ito ay para sa graduation combat assessment at team formation ceremony ng klase ng 2057. Nakita ang mga opisyal at matataas na tao na nasa entablado. Kabilang na si Gang Zuan na nakatingin sa paligid. Habang sa mga upuan ay nagkukwentuhan ang mga estudyante. May nagsabi na narinig daw nila na para sa assessment na ito ay darating ang mga matataas na opisyal mula sa Guild Alliance upang manood ng live. Dahil dito ay naging abala at excited ang lahat dahil malaking oportunidad ito para sa kanila. Kaya pala nagbago ang mga patakaran para sa taong ito dahil may mga importanteng tao na darating. Nalaman nila na dati ay walang minimum na bilang o ranggo ang kailangan para sa team. Ngunit ngayon ay dapat mayroon itong hindi bababa sa 5 miyembro at kahit isa man lang ay dapat high rank o mas mataas pa. May nagtaka kung ginawa ba ito para maging mas exciting at magandang panoorin ang laban. Ngunit hindi nila alam ang tunay na dahilan. Pagkatapos ay nagsalita na si Gang Zuan at sinabing ang impormasyon ng ranggo ng lahat ng estudyante ay naipadala na sa kanilang mga wristband. Inutusan niya silang tingnan ito at bumuo na agad ng kanilang mga grupo. Mabilis na binuksan ng lahat ang kanilang mga device at tiningnan ang listahan. Nakita ang mga pangalan at ranggo ng bawat isa. Ngunit may napansin silang kakaiba sa impormasyon ni si Chen. Nagulat ang kanyang kaibigan at sinabing mali ito dahil dati ay C-rank siya pero bakit naging low rank lang ngayon. Nagulat din ang ibang estudyante at napag-usapan nila na baka nasira talaga ang Demon Heart niya noon kaya bumaba ang kanyang lakas. Dahil dito ay marami ang nawalan ng gana na makipag-team sa kanya.
Sinabi nila na dahil mahalaga ang assessment na ito ay walang gugustong isama ang mga mahihina o pabigat. At dahil tumanggi siya noon na sumali sa grupo ni Gang Ting ay siguradong nagsisisi na siya ngayon. Habang nangyayari ito ay may nakitang seryosong mukha ang isang lalaki na tila may plano. Sa kanyang isip ay tinawag niyang nakakadismaya ang kanyang pamangkin at naisip niyang turuan ito ng leksyon tungkol sa tunay na gamit ng kapangyarihan at ugali ng tao. Sinabi niya na ang mga kalaban nito ay wala man lang karapatang makipaglaban. Pagkatapos ay inulit ang paalala na bumuo na agad ng mga grupo. At dahil dito ay nagkagulo at nagdagsaan ang mga estudyante kay Gang Ting na sikat at malakas. Lahat sila ay nagmamakaawa na isama sila sa kanyang team. May nagsabi na matagal na silang nasa student council at may karanasan na. May iba naman na sinabing healer class sila at malaking tulong sa laban. May iba pang ang nagsabi na handa silang gawin ang lahat para lang makasama ito. Dahil sa dami ng tao ay kinailangan pang pigilan at paalisin sila ng mga kasama ni Gang Ting. Pagkalipas ng kalahating oras ay halos kumpleto na ang lahat ng grupo. Ang mga kasama ni si Chen ay 4 pa lang at kulang na sila ng isa. Nagtataka sila kung bakit napakababa ng ranggo ni si Chen at pakiramdam nila ay sadyang pinapahirapan sila ng mga patakaran. Nalaman din nila na sa final assessment ay ang dami ng halimaw sa Devil's Cave ay nakadepende sa dami ng miyembro ng team. Hindi ibig sabihin na mas marami kayo ay mas madali dahil tumataas din ang hirap ng laban. Dahil dito ay ayaw makipag-team ng marami sa mga mahihina. At sa kasamaang palad ay ang 3 pinakamababang low rank sa buong eskwelahan ay silang lahat galing sa iisang dorm. Sinubukan nilang maghanap ng kasama at inimbito nila si Xiang Zuo na mid-rank. Ngunit tinanggihan sila ng iba at sinabing ayaw nilang makisama sa mga mahihina at baka hindi pa sila makapasa. Pero sa huli ay tumanggi si Xiang Zuo na sumali sa ibang grupo dahil nangako na sila noon na magsasama-sama at hindi niya iiwan ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito ay pinagtawanan at minaliit sila ng ibang estudyante. Habang papalapit na ang oras ay halos wala nang matira na high rank at sobrang kinakabahan na sila dahil kulang pa sila ng isang miyembro para makapag-register. Habang naghahanap pa rin sila ay biglang may naramdaman si Chen at lumiwanag ang kanyang mga mata na tila may plano na siya. Nalaman ni si Chen na sa likod ng lahat ng pangyayari ay si Gang Zuan, ang makapangyarihang director ng Employment Office at kamag-anak mismo ni Gang Ting. Hindi lang niya basta binago ang mahahalagang rules ng graduation assessment, kundi sinadya pa nitong pakialaman at pababain ang tunay na ranggo ni si Chen. Ang layunin nito ay malinaw, gusto nitong ihiwalay ang ating bida sa iba para walang gustong makipag-team up sa kanya at para maramdaman niyang wala siyang halaga. Akala siguro nito ay banta siya sa posisyon at kinabukasan ni Gang Ting kaya ginagawa niya ang lahat para sirain ang pagkakataon ni si Chen. Tunay ngang kapag may kapangyarihan ay nagagawa mo ang lahat ng gusto mo kahit mali na ito. Ngunit hindi papayag si Chen sa ganitong kalokohan. Matibay ang kanyang desisyon na lalahok siya sa assessment kahit anong mangyari. Dahil sa labis na galit at determinasyon ay biglang nagbago ang kanyang aura at matagumpay niyang nalipat ang kanyang klase. Lumabas ang tunay niyang kapangyarihan na napapalibutan ng matinding kidlat at enerhiya. Naisip niya na dahil sadyang pinapahirapan siya ng mga ito ay wala na ring dahilan para maging magalang pa siya. Alam niyang hindi lang sa assessment mapapatunayan ang lakas kundi pati sa labanan. At dahil may tradisyon sa eskwelahan na pwedeng hamunin ng kahit sino ang kahit sino sa isang one-on-one match, napagdesisyonan niyang gamitin ito. Kahit nakakagulat at mapanghamon ang ganitong gawain, ito ang pinakamabilis na paraan para ipakita sa lahat kung sino talaga siya. At alam niyang hindi tatanggi si Gang Ting sa hamon dahil sa pagiging mayabang at tiwala sa sarili nito. Kung matatalo niya ang top student na ito, siguradong magbabago ang ihip ng hangin at ang mga taong naghahangad ng mataas na marka ay kusang lalapit at gustong sumali sa kanilang grupo. Habang nasa gitna siya ng matinding determinasyon at pagpaplano ay biglang may malambing at matikas na boses na tumawag sa kanya. Si Chen, kulang pa ba kayo ng miyembro? Lumingon ang ating bida at nakita niya si Ling Yu, ang maganda at kilalang Vice President ng Student Council. Sinabi nitong gusto rin itong sumali at makilahok sa graduation assessment ngayong taon. At para lalong mapahanga ang lahat ay ibinunyag nito na naging D-rank na siya pa noong middle school pa lang.
Kaya huwag daw silang mag-alala dahil sigurado itong hindi sila pabigat at makakatulong ito ng malaki. Ang pagpapakita ni Ling Yu ay parang isang biglaang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Sobrang nagulat at nanlaki ang mga mata ng lahat ng estudyante at pati na rin ang mga opisyal. Hindi makapaniwala ang lahat na ang babaeng ito na kilala bilang isang henyo at may misteryosong pinanggalingan mula sa Saint He Kingdom ay kusang lalapit at gustong sumali sa grupo na itinuturing nilang pinakamahina. Kahit si Gong Zuan ay naguguluhan at nagtataka kung bakit biglang tumutulong ang babaeng ito sa mga tagalabas at sumisira sa plano nila. Isang malaking tanong ang nabuo sa isip ng lahat, ano nga ba ang dahilan at koneksyon ni Ling Yu kay si Chen? Hindi pa nakakaupo si Ling Yu ay agad na sumingit si Gong Zuan at sinabing hindi siya kwalipikadong sumali dahil exchange student lang siya at wala pang official rank test. Sinabi nitong labag ito sa batas at hindi pwedeng payagan. Ngunit biglang may sumagot at sinabing tama si Director Gong Zuan. Nang lumingon ang lahat ay nakita nila ang principal na biglang sumulpot gamit ang teleportation ability na ikinagulat ng lahat lalo na ni Gong Zuan. Tinanong ng principal kung bakit nakikisali si Ling Yu sa gulo gayong exchange student lang naman ito at baka masira ang patas na laban. Ngunit ngumiti lang ang dalaga at sinabing sayang naman kung ganon. Sa sandaling iyon ay gumana ang kakayahan ng ating bida at napansin niyang hindi niya matukoy ang tunay na ranggo ng principal at ni Ling Yu. Parang may malaking sekreto ang dalawang ito na hindi alam ng iba. Habang naguguluhan ang lahat ay muling nagsalita ang principal at ipinaliwanag ang tunay na layunin ng unibersidad. Sinabi nitong ang eskwelahan ay para sa paghubog ng mga magagaling na estudyante at ang graduation assessment ay isang mahalagang tradisyon na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na maipakita ang kanilang galing. At kung may estudyanteng mawawala ng pagkakataon dahil lang sa mga teknikalidad ay hindi matatawag na responsable ang paaralan. Sa bawat salita ng principal ay ramdam na ramdam ni Gong Zuan na parang siya ang tinutukoy at pinapagalitan nito. Natakot siya baka nalaman na nitong siya ang nagmanipula ng mga resulta at nagbago ng rules. Naisip niyang baka dahil kay si Chen kaya ito nagkaganon at nagdesisyon na lang na huwag nang makipag-away pa. Sa isip-isip niya ay sinabi niyang hanggang dito na lang ang maitutulong niya kay Gong Ting dahil naiwan na lang itong may tatlong mahihinang kakampi habang ang iba ay kumpleto at malalakas na. Sigurado na siyang mananalo ang kanyang pamangkin. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang babawi ang principal at aayusin ang lahat. Sa harap ng maraming tao ay inanunsyo nito na kahit kulang sa bilang o walang mataas na ranggo ay pwedeng sumali at magparehistro. Bukas ang pinto para sa lahat at walang maiiwan. Dahil dito ay tuluyan ng nabuo ang grupo nina si Chen at handa na silang harapin ang hamon ng graduation assessment. Sa wakas ay nabuo na rin ang kanilang grupo at sobrang saya ng mga kasama ni si Chen dahil sa wakas ay makakasali na sila sa assessment. Agad nilang hinirang ang ating bida bilang kanilang captain dahil alam nilang siya ang pinakamalakas at may pinakamagandang plano. Habang nagdiriwang sila ay napansin ng principal ang espesyal na atensyon na ibinibigay ni Ling Yu kay si Chen at nagtaka kung bakit gano'n na lang ang interes nito sa bata. At habang pinagmamasdan ng sitwasyon ay nakita niya ang magkabilang panig. Sa isang banda ay ang koponan ni Gong Ting na itinuturing na pinakamalakas sa buong kasaysayan ng eskwelahan at puno ng mga magagaling na estudyante. At sa kabila naman ay ang grupo ni si Chen na binubuo lang ng 4 na miyembro at pawang mga mabababa ang ranggo. Ang ganitong sitwasyon ay nakapukaw ng interes ng principal at naisip niya kung anong klaseng Devil's Cave ang pipiliin nila at kung gaano karaming puntos ang kanilang makukuha sa huli. Pagkatapos ng maikling pahinga ay nagsalita na ang host at sinabing pwede nang pumili ng Devil's Cave ang bawat captain. Ngunit bago pa man makapag-isip ang iba ay biglang tumunog ang sistema at inanunsyong may nakapag-submit na ng kanilang napili. Sobrang nagulat ang lahat lalo na ang principal dahil sa bilis ng pangyayari. Nang malaman nilang si Chen pala ang gumawa nito ay lalo pang nagulantang ang buong lugar. Ngunit nang makita nila kung ano ang pinili nito ay halos mawala na sila ng malay at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sumigaw ang lahat at tinanong kung baliw ba ang ating bida at pinipilit siyang bawiin ang kanyang pinili dahil sobrang delikado at imposibleng makayanan iyon ng kanilang grupo. Ngunit kahit anong sigaw at pagmamakaawa ng mga kasama at ibang estudyante ay nanatiling tahimik at seryoso lang si Chen na parang wala siyang naririnig at desidido na sa kanyang desisyon.